Ayan ho, sa usaping legal naman natin ngayong nagdaang linggo, naglabas ng pahayag ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB nitong Huwebes, September 14 ukol sa samut-saring banta na natatanggap ng chairperson nito na si Lala Soto. Kaugnay sa nilabas na desisyon ng MTRCB na nagpapataw ng 12 araw na suspensyon sa noontime show na It's Showtime ng ABS-CBN. Sa pahayag ng MTRCB, kinundinan nito ang mga personal na atake kay MTRCB Chairperson Lala Soto, kabilang na ang mga death at rape threats na patuloy na natatanggap nito. Ang suspensyon ng programang It's Showtime ay kaugnay sa di umanong indecent acts ng mga host nito na sila Vice Ganda at Ayon Perez sa segment ng noontime show na Isip Bata na ipinalabas noong July 25. Matatandaan sa nasabing episode ay ipinakita ang pagsimot ng icing ng mga host nito na sila Ayon Perez at Vice Ganda gamit ang kanilang daliri habang nasa tabi ng mga batang kasama sa segment ng naturang programa. Nauna nang sinabi ng MTRCB na ito ay paglabag sa Section 3C ng Presidential Decree PD 1986 o ang batas na lumilikha sa MTRCB at ito ay maituturing na indecent act sa telebisyon. Sa isang pahayag naman, sinabi ng ABS-CBN na sila ay naninindigan na walang nilabag na batas ang noontime show at sila ay maghahain ng motion for consideration sa MTRCB. Kaugnay ng mga isyong ito, makakausap natin via Zoom si MTRCB Board Member and Hearing and Adjudication Committee Chairperson Attorney Paulino Sonny Cases Jr. Magandang umaga po, Attorney Cases, Attorney Danny Galang po ng Usaping Legal. Kayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood na rin ho sa Free TV. Magandang umaga sa inyo, Attorney Danny Galang, at saka sa mga tagapanood. Una ho, no? Attorney, ano ho ang reaksyon ng MTRCB sa samut-saring pagbabanta kasama na ang mga rape at death threats na natatanggap ho ni Chairperson Lala Soto? Attorney Galang, syempre nalulungkot naman kami doon sa MTRCB na bakit ganun ang mga reaksyon, hindi at yun ay isang magandang asal na isang Pilipino. Ano po? Ang ibig sabihin nun, pag hindi ka sang-ayon sa isang desisyon o isang aksyon ng isang pamahalaan, gusto mo lang patayin yung head of office. Hindi po ata pwede yun. Ano? Magiging anarchy na po ata yun, Attorney Galang. Ano po? At ito, yung pag-threat nila, ay ginagamit nila po yung information and communications technologies. Ano po? So if they do that, tuloy nagiging cybercrime siya. Yung Cybercrime Prevention Act 2012. Ano po? So, labag sa batas yung ginagawa nila. Now, we're already conducting investigation. Alam natin, mahirap ma-imbestiga yan at mahirap mag-build ng evidence. Pero sa likod yan, talagang malungkot. Dahil hindi dapat gano'n ang mga approach, ang mga kabataan, ang ating mga tao dyan. No? We have to take things in stride. Pabayaan natin magkaroon ng process, pabayaan natin magkaroon desisyon ang mga higher courts dyan. Yun nga, Attorney, nakakagulat talaga pag nababasa nyo yung mga komento ng mga ibang nasa social media ho, no? Meron ho bang plano si Chairperson Lala Soto na maghain ng mga kaso laban sa mga taong nasa likod ho ng mga pagbabantang ito? Malamang po, siguro pag meron tayong sufficient evidence, kakasabi ko lang, Attorney Galang, hindi ganun kadali mag-build up ng evidence sa cybercrime. Oo, nakita na natin sa mga ibang kaso. So, we will see. Moving forward dyan tayo, pero hindi natin bibigyan masyado ng focus yon. Alam natin, siguro nainis lang sila, naiinit lang ulo, pero let it be for the meantime.
Attorney, para sa kaalaman ho ng ating mga taga-subaybay, no? Ano po ba yung prosesong sinusunod ng MTRCB sa pagdedesisyon sa isang kaso o complaint na inihain dito? May mga complaints tayo natatanggap po from the viewing public. That's one, yung mga email, mga phone-in, mga letters, no, hard copies. Tapos meron din tayo mga nakikita mga labag ng mga monitoring inspection unit ng MTRCB. Ito po ay ginagawa ng incident report, dadala sa Legal Affairs Division ng agency. Of course, may notice doon sa Office of the Chair para alam niya nangyayari. Pag nag-aaralan nila, pag ito ay valid complaint, pinapadala nila sa Adjudication Committee for hearing. Ano po? Pagkatapos yan, yung Adjudication Committee, papatawag namin yung mga persons involved or entities involved to explain, no, yung incident na yan. Pagkatapos na explain, then we will make a recommendation po sa buong board kung ano magiging desisyon ng committee. So, sinasubmit natin yan. Pagdating sa board, syempre, tinatalakayan, nagbibigay ng kanyang opinion. Pagkatapos, we will have to vote. Now, gusto ko po sana bigyan din, ang chair, si Madam Chair Diorella, hindi nag-vote dyan. She only conducts the process, the proceedings, ano po. So, hindi siya nagbibigay ng kanyang vote. Tiebreaker lang po si Chair Diorella dyan. Then that's after that, then nilalabas namin yung decision. Pagkatapos po na matanggap ng entity na nung kunyari labag or hindi sila against sa kanila yung decision, they can file a motion for reconsideration pa po within 15 days. And then after that, pag hindi pa sila satisfied sa decision na yan, they can go up to the Office of the President. Pag hindi pa rin sila satisfied doon, pumunta sa Court of Appeals. Pag hindi pa rin sila satisfied doon, pumunta sa Supreme Court. Attorney Galang. Mabuti po nalinaw ninyo, Attorney Cases, no, na hindi ho talaga bumoboto si Chairperson Lala Soto dito sa mga desisyon ho na ito. Tama ho ba? Tama po yun. She is a tiebreaker. The chair is a tiebreaker. And Attorney, sa inilabas na desisyon ng MTRCB ukol sa programang It's Showtime, may mga bumabatikos ho sa MTRCB na sumobra ito sa pagbibigay ng 12 days suspension sa programa. Ano po ang masasabi ng MTRCB dito? Well, of course, we respect all the opinions of everybody's opinion dito. Respeto natin. May mga opinion dyan na nagsasabi, sobra ata ang 12 days na suspension. May naman nagsasabi, kulang ata, dapat 6 months or 1 year. O dapat i-cancel na yan, yung programa na yan. So, we do not know. We just want to look at the evidence dun sa kaso na yon. Titignan natin kung anong tamang dapat gawin. And we will apply the law squarely and fairly. At yun ang ating isasaad. So that's what we do. We do not want to be influenced by itong mga kuro-kuro po. But we respect their opinions. But we will not be swayed. Attorney, nabanggit niyo ho kanina, no, na mayroon pang remedy yung It's Showtime na mag-file ng motion for consideration ho, no, dito sa desisyon na ito ng MTRCB. Nakapaghain na ho ba sila ng kanilang motion for consideration? Dalawa po ang respondents dito, yung network at saka yung program. Ang sa pag-alam ko, yung network nakapag-file na, pero yung program hindi ko po alam. Baka within the week. Maganda rin ho na nalinaw ho, no, na dalawa ho yung respondents at yung MR ho ng ABS-CBN ay iba pa ho dapat, no, sa MR nung programang It's Showtime. Tama ho ba? Yes, sir. That's right, sir. Attorney, may mga akusasyon din ho, no? Nababasa tayo, narinig, na bias daw ho si Chairperson Lala Soto sa programang It's Showtime dahil ang kanyang ama na si dating Senate President Tito Soto ang isa sa mga main host ng katapat na programa nito na EAT. Ano ho ang masasabi ng MTRCB dito? Yung composition po ng board, 30 po, 30 na board members plus 1 vice chair and 1 chairperson.
si Chair, Madam Chair Diorella. So, paano niya ma-influence ang 30 board members para doon sa bagay na yan? I don't think so. Tapos, hindi siya din bumoboto nga doon sa deliberation sa paglabas ng decision sa mga kaso na ganito. As I said, tiebreaker lang, and she just conducts the meeting. So, kanya-kanyang opinion yan, kanya-kanyang, view, and then we vote. So, hindi po ganon. At I have to also state na ang focus na iba eh. Ang focus ay dapat doon sa paglabag ng batas. Ang focus dapat doon sa programa. Yung nangyari doon sa programa. Yung alleged obscene acts doon. Yun ang focus dapat natin. Hindi yung focus ng relasyon ni Madam Chair Diorella sa isang host. Father niya yun, I know, si Senator Tito Soto. So hindi dapat, parang willingness ata. Dito ang problema, hindi doon. Tama po, attorney, no? Maaari ho bang malaman ng ating mga taga-subaybay ho, no? Kung pwede lang ho, kung nasa ang stage na ho yung proseso ng MTRCB, yung sa complaint ho, no? Kaugnay naman doon sa pagmumura ni Wally Bayola sa programang EAT? Ayun po ay submitted for resolution na po. Submitted, pero wala pang nailalabas. We have to make our recommendation doon, yung committee na yan, committee natin, and then we will submit to the board. So anytime soon ho, attorney, maaasahan din natin na malalabas na ho itong decision ho na ito. Tama ho ba? As you know, alam niyo po, attorney, we cannot talk on the details of that right now. Attorney, itong nagdaang linggo din ho, no, may naghain ng mga kasong kriminal ang grupo hong kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas o KSM BPI sa mga host ng It's Showtime na sila Vice Ganda at Ayon Perez kaugnay ng di umanong indecent acts na mga ito sa July 25 episode ng programa. May mga grupo ho, no, na nag-uugnay sa MTRCB sa paghahain ng mga kasong ito. Ano ho ang masasabi ng MTRCB dito? Wala naman kaming kaugnay na grupo. We do not have any, alliances with other groups encouraging them or prodding them to file an action, a criminal action against any of the entities or persons involved in media under our jurisdiction. Ano po? Ang MTRCB is authorized na po kami to file a criminal case against all erring entities or persons. Actually, that's under Section 11, I think, of our law, PD 1986. So we do not have to have an alliance with any group to file a criminal action against any person. Kami na po, pwede namin gawin yon as a matter of fact. Salamat ho sa paglilinaw, attorney. May mga grupo naman ho, no, na nananawagan ng pagbibitiw ni Chairperson Lala Soto sa kanyang pwesto. Meron na ho bang pahayag ang MTRCB at si Chairperson Lala Soto ukol dito? Wala siyang pahayag dyan, pero personally, ang masasabi ko dyan, bakit? Bakit kailangan niyang bang bumitaw? Meron naman din nagsasabing, uy, magandang ginagawa mo, Madam Chair. Sige pa po, kulang pa ata yan. Dapat dagdagan niyo, higpit niyan kasi mas lumalala na po. Sana gawin niyo pa ng ng paraan para itigil ito mga inappropriate shows, content. So, ini-encourage pa nga siya to move on, to put on. Ini-encourage nilang MTRC to do so. So, ito yung mga nagsasabing mag-resign ka. Bakit? Why? Do you give us some concrete reason? Hindi lang, pag hindi lang kayo sang-ayon sa isang bagay, mag-resign ka na. Mag-resign ka na kagad. Hindi ganun kasimple po ang buhay. We have to do our work. Meron kaming mandato dito na pinapairal. Ang sabi nga ni Congressman Bienvenido Abante, sabi niya in his statement, the MTRCB's decision is justified as the body has a mandate to protect Filipino children
from programs that show obscenity or content inappropriate for the young viewers. Iyan ang aming yan ang aming interest na ginagawa. Ano kaya yung interest ng kabila? Attorney Galang. Maraming salamat ho. Ang dami ho nating nalinawang issue ngayong umagang ho ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Cases. Salamat din po, Attorney Galang, for sagpa-imbita. Si MTRCB Board Member and Hearing and Adjudication Committee Chairperson, Attorney Paulino Sonny Cases Jr. Maraming salamat po. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong mga katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.